Senator Alan Peter Cayetano, nanganganib nga ba? Anong dahilan? At yan ang aalamin natin sa JP Amazing Stories. Uminit ang impeachment proceedings matapos maghayag ng pangamba si Senator Judge Robin Padilla tungkol sa sunod-sunod na pangyayaring umano'y maaaring makaapekto sa kalayaan at integridad ng mga miyembro ng impeachment court. Ayon kay Senator Padilla, hindi niya maiwasang magtanong kung nagkataon lamang ba o sinasadya ang mga nangyayari sa ilang senator judges. Binanggit niya ang pagkakakulong nina Senator Jinggoy Estrada at Senator Rodante Marcoleta, pati na rin ang pagdating ng mga dokumento o reklamo mula sa Office of the Ombudsman na may kaugnayan umano sa kanya at kay Senator Alan Peter Cayetano. Lalo umanong naging kahina-hinala ang sitwasyon nang questionin ni Senator Cayetano ang pagpunta ni NBI Director Melvin Matibag sa Bangkok. Isang araw lamang matapos itong mabanggit sa impeachment hearing, biglang inanunsyo ng National Bureau of Investigation na sinisilip nito ang mga pondong ginamit sa pagpapatayo ng sports facilities para sa 2019 Southeast Asian Games. Dahil dito, direktang nagtanong si Senator Padilla kung dapat na bang mangamba ang mga senator judges. Binigyang diin niyang isa ring malayang hukuman ang impeachment court at binigyan ito ng kapangyarihan ng 1987 Constitution upang magsagawa ng patas at independenteng pagdinig. Ikinwento rin ni Senator Padilla na nakatakda sana siyang pumunta sa Iran upang dumalo sa pagbibigay-pugay sa isang namatay na spiritual leader. Gayunman, hindi siya tumuloy dahil pinili niyang unahin ang kanyang tungkulin sa impeachment proceedings. Matapos ang pahayag ni Senator Padilla, humingi ng pagkakataon si Senator Judge Alan Peter Cayetano na magbigay ng kanyang sariling manifestation. Ipinaliwanag niya na sa ilalim ng Rule 6 ng impeachment proceedings, maaaring gamitin bilang karagdagang gabay ang Rules of the Senate. Maaari rin umanong tumayo ang isang senador sa isang question of personal or collective privilege kapag naapektuhan ang kanyang karangalan, integridad o tungkulin bilang miyembro ng Senado. Gayunman, sinabi ni Senator Cayetano na ayaw niyang magtakda ng president sa pamamagitan ng paghiling ng personal privilege speech. Sa halip, nais lamang niyang sagutin ang mga binanggit ni Senator Padilla dahil nadawit ang kanyang pangalan sa iniimbestigahang 2019 Southeast Asian Games kung saan siya ang dating chairman ng organizing committee. Ayon kay Senator Cayetano, malinaw nang nagkaroon ng chilling effect ang sunod-sunod na kilos at pahayag ng NBI. Binalikan niya ang insidente noong May 11 nang habulin umano ng mga ahente ng NBI si Senator Ronald Bato de la Rosa sa loob ng Senate Session Hall. Binanggit din niya ang nangyaring engkwentro noong May 13. Bagamat iginiit umano ng NBI na hindi nangyari sa loob ng Senate premises ang insidente. Sinabi ni Senator Cayetano na may hawak silang ebidensyang nagpapatunay na naganap ito sa loob ng Senado. Ayon pa sa senador, nangako si Director Matibag na magbibigay siya ng kopya ng warrant na umano'y inilabas ng International Criminal Court. Nangako rin umano itong papanagutin ang mga ahenteng nanakit sa isang tauhan ng Office of the Sergeant at Arms at ipatutupad ang contempt order laban sa kanila. Subalit ayon kay Senator Cayetano, wala sa mga pangakong ito ang natupad. Ipinaliwanag din niyang walang personal na motibo ang kanyang naunang pagpuna sa pagliban ni Director Matibag sa impeachment proceedings dahil sa isang seminar sa Bangkok. Para sa kanya, kahit sino pa ang opisyal, Bureau Director man o Cabinet Secretary, hindi magandang tingnan na unahin ang ibang aktibidad kung ipinatawag sa isang mahalagang constitutional proceeding. Ikinumpara niya ito sa mga miyembro ng House Prosecution Panel at iba pang opisyal na regular na nag-a-attend sa impeachment hearing kahit marami rin silang tungkulin. Ayon sa kanya, maraming pambansang problema ang dapat nilang asikasuhin, kabilang ang flood control, usapin sa Bureau of Internal Revenue, volcanic risks at mga bagyo. Gayunman, uma-attend pa rin sila dahil mahalaga ang impeachment trial. Sinabi ni Senator Cayetano na isang araw lamang matapos niyang punahin si Director Matibag ay biglang inanunsyo ng NBI ang investigasyon sa mga proyektong may kaugnayan sa 2019 SEA Games. Dahil siya ang dating chairman ng organizing committee, hindi umano maiiwasang isipin ng publiko na siya ang pinatutungkulan ng naturang investigasyon. Binigyang diin niyang hindi siya natatakot o napipigilang gawin ang kanyang tungkulin bilang senator judge.
Ayon sa kanya, wala na siyang ibang pagpipilian kundi ipaglaban ang sa tingin niya ay tama. Kahit baliktarin pa umano ang sitwasyon at ibang mataas na opisyal ang sumailalim sa impeachment, magiging pareho pa rin ang kanyang paninindigan. Hinamon din niya ang NBI na ipagpatuloy ang anumang lehitimong investigasyon. Ayon kay Senator Cayetano, ilang beses nang nasuri ang SEA Games projects ng Commission on Audit, Office of the Ombudsman at maging ng Senado. Noong siya pa ang Speaker of the House, personal pa umano siyang humarap sa Senate inquiry upang sagutin ang lahat ng tanong. Ipinagtanggol niya ang naging resulta ng 2019 SEA Games at sinabing nagbigay ito ng malaking karangalan sa bansa. Ayon sa kanya, iyon pa rin ang pinakamalaking SEA Games na isinagawa sa kasaysayan at maraming Filipino athletes ang nagsimula roon bago nakamit ang tagumpay sa international competitions, kabilang ang Olympics. Binanggit din niya ang athletic at aquatic facilities sa New Clark City na itinuring umanong world class ng isang international coach. Para kay Senator Cayetano, hindi dapat mabura ang mga positibong resulta ng SEA Games dahil lamang sa mga alegasyong hindi pa napapatunayan. Kasabay nito, kinwestiyon niya ang pahayag ng NBI na walang bidding ang ilang infrastructure projects. Ipinaliwanag niyang maraming legal na paraan ng procurement sa ilalim ng batas at hindi otomatikong nangangahulugan ng anomalya kapag hindi isinagawa sa pamamagitan ng ordinaryong public bidding ang isang proyekto. Tinawag din niyang misfire ang tila pagpapahiwatig na siya ang nasa likod ng sinasabing budget insertion. Ayon sa kanya, wala siyang posisyon sa Senado o House of Representatives noong panahong iyon dahil nagbitiw siya bilang Secretary of Foreign Affairs upang tumakbo bilang congressman. Dahil hindi siya miyembro ng Kongreso ng ihanda ang budget, imposible umanong siya ang gumawa ng insertion. Nilinaw rin niyang wala siyang direktang partisipasyon sa pagpapatayo ng sports complex. Ang infrastructure projects ay pinangasiwaan umano ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA. Dagdag pa niya, ang mga opisyal na namuno sa BCDA noong panahong iyon ay malalapit na ring advisors at cabinet officials ng kasalukuyang administrasyon. Ayon kay Senator Cayetano, maaaring magsagawa ng investigasyon ang NBI anumang oras, ngunit hindi na sana ito kailangang ipahayag sa publiko sa paraang maaaring magmukhang pananakot sa isang senator judge. Para sa kanya, naging kaduda-duda ang timing dahil nakatakdang humarap si Director Matibag sa impeachment court sa susunod na hearing. Iginiit din niyang na-liquidate ang mga pondong ginamit sa SEA Games. Taliwas sa pahayag ng NBI na may bilyon-bilyong pisong hindi pa umano na isasara o napapaliwanag. Bilang halimbawa, sinabi niyang magiging unfair din kay Director Matibag kung maglalabas siya ng hindi beripikadong impormasyon tungkol sa umano'y personal na interes nito sa kontraktor ng proposed NBI facility. Tinawag niya itong Marites accusation dahil puro sabi-sabi at walang sapat na ebidensya. Ayon kay Senator Cayetano, ganoon din ang ginawa ng NBI sa kanya nang mag-anunsyo ito ng malalaking alegasyon nang hindi pa natatapos ang investigasyon. Dahil Senator Judge siya, hindi lamang ang kanyang pangalan ang apektado kundi pati ang kredibilidad ng buong impeachment court. Ibinahagi rin niyang may mga vloggers na malapit umano sa administrasyon na nagsasabing unti-unting nababawasan ang bilang ng senator judges. Dahil 3 na ang wala sa dating 24 na senador, naging 21 na lamang sila. Dahil dito, maaaring magbago rin ang bilang ng boto na kinakailangan para sa conviction o acquittal. Para kay Senator Cayetano, mahalagang mapanatiling buo ang impeachment court upang walang duda ang publiko sa magiging desisyon. Anuman ang maging hatol, conviction man o acquittal, kailangan umanong tanggapin ito ng mamamayan bilang resulta ng isang malaya, patas at mapagkakatiwalaang proseso. Binigyang diin din niyang hindi niya naramdaman ang anumang intimidation mula sa prosecution panel. Sa kabila ng mainit na palitan ng argumento, nananatili umano silang propesyonal at nagagawa pa ring magkamayan at mag-usap pagkatapos ng hearing. Ayon sa senador, normal lamang na maging emosyonal ang magkabilang panig kapag may mabibigat na usapin. Ngunit hindi dapat pahintulutan ang sinumang opisyal na sirain o kwestiyonin ang integridad ng impeachment court sa pamamagitan ng mga pahayag na maaaring magmukhang political pressure.
Sa pagtatapos ng kanyang manifestation, sinabi ni Senator Cayetano na nais niyang maging patunay ang impeachment trial na gumagana ang 1987 Constitution. Kahit may political differences ang prosecution, defense at senator judges, kailangan nilang panatilihin ang respeto sa proseso at sa institusyon. Direkta rin niyang binalaan si Director Matibag na hindi nito matitinag ang Senado o ang impeachment court. Maaari umanong imbestigahan ng NBI ang anumang gusto nitong imbestigahan. Ngunit hindi na kailangang gumawa ng public announcement na posibleng makaapekto sa pananaw ng publiko at sa kalayaan ng mga senator judges. Samantala, sa hiwalay na ulat, kinumpirma ng NBI na sinisilip nito ang proseso ng paglalaan at pagpapalabas ng pondo para sa sports complex sa New Clark City, Tarlac. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, nakatanggap sila ng impormasyon na bilyon-bilyong piso umano ang inilaan sa naturang proyekto at may bahagi ng pondong hindi pa umano na liliquidate. Sinabi rin niyang may isang private company na nakatanggap umano ng humigit kumulang 10 billion pesos sa pamamagitan ng pondong isinama sa General Appropriations Act. Bukod sa sports complex, sisilipin din umano ng NBI ang controversial na cauldron na ginamit noong 2019 SEA Games. Ang naturang istruktura ay iniulat na nagkakahalaga ng humigit kumulang 50 million pesos at ginamit bilang pangunahing simbolo sa pagbubukas ng palaro. Ayon kay Director Matibag, isang Malaysian company umano ang naging kontraktor ng ilang sports facilities. Kinuwestiyon niya kung bakit walang regular bidding at kung bakit mabilis umano ang pagbabayad sa kumpanya. Ngunit para kay Senator Cayetano, dapat munang kumpletuhin ng NBI ang investigasyon bago maglabas ng mabibigat na pahayag. Para sa kanya, ang tunay na usapin ay hindi lamang kung may dapat imbestigahan sa SEA Games projects, kundi kung ginagamit ba ang investigasyon upang magbigay ng pressure sa mga miyembro ng impeachment court. Sa puntong ito, isang mahalagang tanong ang kailangang sagutin. Nagkataon lamang ba ang timing ng SEA Games investigation o bahagi ba ito ng mas malawak na hakbang upang takutin at bawasan ang mga senator judges bago sila maglabas ng desisyon sa impeachment trial? I assume most of my colleagues, like me, were busy studying the lengthy memorandum filed by each of the parties. For the record, 30 plus pages, more or less double space yung sa prosecution. Kaya by the time I got to the defense, para na ako maduduling kasi mahaba na nga yung 30 pages na double space, napunta pa ako sa single space. Okay lang yun, kasama sa trabaho yun, pero that's how lengthy the documents were. And I slept at 2 a.m. Hindi kasama to sa explanation ko. Di ako nagyayabang or anything. It's our job. And I'm a night person, so normal sa akin yun. And then in the morning, tuloy ulit. Sent my staff questions, asked for more details, and then we worked together throughout the morning until it was time to come here. So I don't know anything about this statement of Director Matibag. But it bothers me to hear this. I now remember that I saw a message pop up in my phone which hindi ko nga pinansin kasi nga ito yung important issue ko na pag-aralan ko tong memorandum ng mga parties na inabala nga naman nilang very lengthily and exhaustively na nila dinidiscuss in a written document. But I recall now na may nag-pop up na message from a coach telling me na gustong pa-imbestigahan yung SEA Games. And di ko talaga pinansin. And now Alan brings it up and I am bothered. There is no jurisdiction in the world that allows a judge to be pressured and intimidated. And I ask each one of you, my dear colleagues, payag ba tayo sa ganito? Ganito na ba tayo dito ngayon? Don't we want a better country for our children? Why would you allow a director who's just called to be a witness next week brag that he's going to investigate? And again, I don't know, so I respectfully request that it be played. Because I want to understand. If I don't have reason to be upset, then thank you, I can focus. I can go back to the business on hand.
But right now, I am upset to hear this. And I will stand up for each one of you. I don't care what side you're on. I will stand up for you if somebody tries to intimidate you. So with all due respect, Mr. Presiding Officer, I ask that we play it. I want to see what this witness is doing. Presiding officer declares a brief recess. Yan, meron kaming mga kaso na pumasok na bago na dapat namin tingnan. Kung maalala nyo, pumunta kami ng Clark because we were given 70 hectares for the NBI Academy. So magkaroon kami ng relationship sa Clark. Nakita namin dun yung parang sports complex na ginamit ng SEA Games, yung sa Philippine SEA Games Organizing Committee. Well, nakarating sa amin, may titingnan kami rito, may kailangan kami imbestigahan dahil nakarating kami rito, billion-billion pala yung pumasok dito na pera na unliquidated. At merong private company rito na na-involve na binayaran ng 10 billion at ang pagbabayad insertion sa GAA na hindi binayad. So ito, imbestigahan namin to. Malaking kaso rin ito. Yung kaso yung parang podro? Ay, iba pa yun, yung sa Caldero na kaso, I think it's ongoing, pero sisilipin na rin namin. Ito yung tungkol dun sa, it's a Malaysian company na sila yung nag-build ditong sport area na to. Walang bidding, tapos nabayaran ng mabilisan na 10 billion yung halaga, congressional insertion. So, sisilipin namin to. Katunayan, meron kaming mga kaso na pumasok na bago na dapat namin tingnan. Kung maalala nyo, pumunta kami ng Clark because we were given That's it. 70 hectares for Senator Judge Pia Cayetano is recognized. Rest assured, Mr. Presiding Officer and dear colleagues and parties, I will not belabor this point. I will not stay long. But clearly, from the statements of Director Matibag, malaki daw kaso to. Naimbestigahan na niya? Alam niya ng malaking kaso? Paano niya nalaman? So sa akin lang, Mr. Presiding Officer, simple lang eh. What was the intention here? To distract the minority floor leader, who is one of only two lawyers right now, because our other lawyer was already carted off somewhere. So dalawa lang kami. So you wanna distract him. So ako na lang ang tatayo dito. Hindi na siya makakapag-aral. Yung ba intention? Because it is clearly the intention. The fact that he has to stand up, the fact that I have to stand up, the fact that Senator Robin has to stand up, he is distracting us from our job. As Senator Alan said, he could do it quietly. Go ahead. Anong purpose niya? Nagyayabang siya? What's the purpose? Is he trying to intimidate us, not to ask him tough questions when he is our resource person next week? I do not know. But those statements, those actions are not acceptable, possibly contemptible. So I ask the presiding officer and you, my dear colleagues, let's think about this clearly. I will stop now. As Senator Pangilinan said, we can take this up on Monday. Salamat na pinagbigyan niyo ako na mapanood natin at pag-isipan natin. Na gano'n na lang, pag may pinatawag tayo sa witness stand, abangan natin na magpe-press kung ano-ano pagsasabi tungkol sa atin. I didn't have enough time to research. But clearly, I know that there's jurisprudence that does not allow a judge to be intimidated. And if hindi pa nanakot yun, then I don't know what is. Kung hindi pa ninindak yun, then I don't know what is. Hindi tayo sensitive. Sanay tayo dito. Pero alam din natin kung pinapatamaan tayo, di ba? Alam natin yun. Hindi tayo tanga. O so paano? Sabihin ko ngayon sa kanya, manda ka sa akin ngayon, pagdating mo. Ganun ba? Gaganti na lang ako. Hindi ako ganun. Kilala niyo ako. For how many years ako tumayo dito? Hindi ako nanggaganti. Hindi ako mababaw. Pero I'm asking you, dear colleagues, huwag tayong papayag. The Filipino people deserve better.
we deserve better. Thank you.